Hindi pinahahalagahan ni Afam ang babaeng katulad ko. Pinaramdam ko naman sana lahat sa kanya pero manhid siya. Dear Madam Native Filipina, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Sam. Ako po ay mayroong isang anak. Afam hunter din katulad ng iba. Ang daming site na po ang nasalihan ko pero wala po talaga akong mahanap. One time madam, bumalik po ako sa isang dating site. May nakilala akong taga USA. Isa po siyang Black American. Mag 1 month na po kami ngayong darating na September 4. Madam, sa araw-araw po naming pag-uusap ay nahulog na po ang loob ko sa kanya. Bale, sinabi ko po sa kanya nung 2 weeks pa lang po kami, ay sinabi ko na po sa kanya na na-in-love na ako sa kanya. Kasi po dahil sa kabaitang pinapakita niya sa akin. At ang sagot naman niya madam ay gusto niya rin ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay na-in-love na rin daw siya sa akin. Dahil hindi pa raw niya ako halos kilala. Kaya patuloy pa rin ang aming pag-uusap sa chat madam. Fast forward po, nung isang araw lang ay nag-try po akong mag-open ulit sa dating site kung saan kami nagkakilala. Para lang sana i-check kung nandun pa siya. Pero wala na po siya doon. Kaya naman nag-log out na din ako kaagad. Kaya lang madam nag-open din po pala siya nung oras na yon. At nakita niya po na andun ako online 5 minutes ago. Madam, in-screenshot niya po at pinasa sa akin. Sabay sabing, "It hurts, Sam." Sabi ko naman, oo, nag-open ako doon kasi hindi mo pinapahalagahan ang babaeng katulad ko. Pinaramdam ko naman sana lahat sa'yo pero manhid ka at pagod na ako. Yun po ang sinabi ko sa kanya madam. And then sinagot niya po ay ayos lang, magpatuloy ka na lang sa paghahanap doon. Fast forward madam, 2 days po siyang hindi nagparamdam sa akin. At nakita ko na bumalik na talaga siya sa dating site na yon at naghanap na ng bago. Sobra po akong nasaktan madam at halos umiiyak na po talaga ako. Dahil nami-miss ko siya. Nag-message na ako sa kanya nung kinagabihan at sinabing, "Good luck, sana makahanap ka ng babaeng gusto mo talaga." At ang reply naman po niya ay, "Thank you. I will find my Filipina. I am determined." Sobrang sakit lang talaga at nagpaliwanag na ako sa kanya na pumunta lang naman ako para i-check kung nandun pa siya. At ang sabi niya, "Madam, bakit daw masyado akong nagfo-focus kung may kinakausap siyang iba? Dapat daw mag-focus ako na mas kilalanin pa siya." Madam, parang ramdam ko na parang ako na lang ang naghahabol sa kanya. Kahapon, nagka-chat po kami, pero hindi na katulad ng dati. At ngayon, hindi na ulit siya nagpaparamdam sa akin. Nasasaktan talaga ako ngayon. Madam, itutuloy ko pa bang makipag-communicate sa kanya? Kasi ramdam ko na pong hindi na siya kagaya ng dati. Ang laki na ng pagbabago niya. Hindi na po siya katulad noon. Kung hindi ako magme-message sa kanya ay hindi rin po siya magme-message sa akin. Sana'y mapayuhan niyo po ako madam at ng iyong mga taga-subaybay. Thank you very much and God bless Madam Native Filipina. Hello Madam Letter Sender, unang-una gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita masisisi kung overthinker ka na baka may kinakausap siyang iba. Sana kasi madam, ikaw na lang ang nag-control ng sarili mo. Madam, I'm so sorry to tell you ha, pero base sa kwento mo no, nasisense ko na ikaw po ang sumablay sa sitwasyong ito. Masyado kang mahina, hindi mo pinigilan ang sarili mong emosyon. Sana inintindi mo muna yung feelings ng Afam na wala pang gaanong kapit sa'yo. Kasi nga madam, 2 weeks pa lang naman kayong magkausap. Masyado pang maaga. At si Afam naging honest lang siya no, maganda yon kasi walang paligoy-ligoy. Ikaw lang kasi ang na-disappoint sa kanyang sagot, which is tamang sagot naman sana ang sinambit niya. Disappointed ka kasi na hindi mo narinig ang sagot na nais mong marinig mula sa kanya. Kaya nag-overthink ka at muling binalikan ang profile niya sa dating site. Madam, sa totoo lang no, hindi ko magets ang hugot mo nung sinabi mong hindi ka pinapahalagahan. Well, ang sabi mo nga sa kwento mo, araw-araw naman kayong nag-uusap. Kaya ka nga na-in love, diba? Dahil nga, pinapahalagahan ka, binibigyan ka ng time. Kung stable naman sana ang inyong usapan, madam, wala kang dahilan para magduda. Tsaka ka na sana bumalik sa dating site kung talagang hindi ka na nire-replyan at talagang feel mo nang iniitsapwera ka na. Alam mo madam, sayang tong Afam mo kasi feeling ko talaga papunta na sana kayo sa seryosohan. Masyado ka lang nagmamadali madam at marupok. Enjoy mo na lang sana yung process ng inyong magandang nasimulan. Ito pa ha, talakayin ko na lang ang isang bagay na pagkakamali ng ating mga ka-Afam hunter. Sa tuwing babalik po kasi kayo sa dating site para i-check kung bumalik ba ang Afam ninyo online. Huwag nyo pong i-view ulit ang kanilang profile kasi po, kung hindi nyo pa alam, well, ipapaalam ko sa inyo. Every time kasi na bino-view nyo or ino-open nyo ang kanilang profile,
automatic po silang pinapadalhan ng email notification ng mismong dating site na itong taong ito ay in-stalk ang iyong profile, tiningnan ang iyong profile, ganon. Kaya huwag kang magtaka sender kung bakit bigla din siyang nag-online doon. Kasi po, hindi yon coincidence lang dahil talagang ang dating site mismo ang nag-notify sa kanya. Kaya nung nakita niya ang iyong pangalan, edi ayun, nag-open siya ulit sa dating site at boom, nahuli ka. Sira ang tiwala niya. Minsan naman kasi mga madam no, hindi mo naman kailangang i-view ang profile ng AFAM kasi may makikita naman yan sa labas ng kanilang profile mismo kung kailan ang kanilang huling online. So, sometimes sinasabi 4 months ago, 1 week ago, 3 months ago. Nakikita nyo ba yon? Kasi nakikita ko yung ganun eh. That means hindi na kailangang i-open pa ang profile nila. So, tapos, imbis na mag-sorry ka madam, letter sender no, nung nahuli ka niya, itunog matapang ka pa. Na kesyo napagod ka na at hindi ka pinapahalagahan. Madam naman, hindi pa nga kayo umabot ng 1 buwan ng pag-uusap, di ba? Pagod na? Suko na? Sabi mo nga, di ba, scammer ang mga nai-encounter mo. Pero ito na nga, may chance ka nang makatagpo ng matinong AFAM. Hindi mo man lang pinagtiyagaan at ipinaglaban, charot. Well, madam, kasalanan mo yan. Kasi sana, sinuyo mo na lang at nagsorry. At wala ka na sanang sinambit pang ibang masasakit na salita. Agree naman ako sa sinabi niyang dapat nag-focus ka na lang na kilalanin siya. Kaysa sa mag-focus na alamin kung may kinakausap pa ba siyang iba. Kasi in the first place, talking stage pa lang kayo. At getting to know each other. So wala ka pa talagang karapatang magalit kung may kinakausap pa siyang iba. Ang importante lang talaga sana ay consistent ang inyong usapan. Anyway, sender, feel mo ikaw naghabol? Yes, tama. Kasi nawala na siya ng amor. Iniisip niya, siguro masasakal siya sa'yo sa pagiging overthinker mo. Nasa sa'yo na ang decision sender kung itatry mo ulit na i-message. At subukang sabihin na na-realize mong tama siya at mag-sorry ka. Malay mo naman hindi pa siya nakahanap ng iba. So baka may pag-asa pa madam, no? So sabihin mo na lang, isingit mo kung pwede pa ba kayong magsimulang muli dahil willing ka nang ayusin ang iyong mga pagkakamali. Hindi ka pa naman siguro binlock madam, di ba? So try again, malay mo naman. Pero kung wala na talagang reply, madam, edi good luck na lang. Maghanap ka na lang ng bagong AFAM and don't forget to take this learned lesson.